dapat. Kaya ang sa ginawang yan, ikaw judge, ikaw at ikaw dapat tanggalin ka na dyan sa Malolos RTC. You are a disgrace! Ito ang wow trending. Walang kawala ang mayor ng Porac, Pampanga na si Jaime Jing Capil dahil matapos nitong i-deny na hindi siya protektor ng Pogo Hub dyan sa Porac, Pampanga, lumalabas na noong taong 2019 meron palang pirma si Mayor Jaime Jing Capil sa business permit ng Pogo Hub dyan sa Porac, Pampanga, kahit pa ang isang branch ng Lucky South 99 sa Clark ay ipinasara noon dahil meron itong issue ng kidnapan sa mga 43 na Chinese national. At eto sa wakas, 3 days ago, Chief of Police at Provincial Director ng Porac, Pampanga nirelieve na. Ayon pa nga kay Attorney Tuto Kausing na pati ang dating presidente ng Pilipinas na si Gloria Arroyo ay isa daw sa mga politikong protektor ng Pogo dyan sa Porac, Pampanga, matapos na lumabas ang pangalan ni Senador Lito Lapid na siyang nagmamay-ari daw di umano ng mahigit na 10 hektaryang lupain na tinayuan ng Pogo Hub dyan sa Porac, Pampanga. Na pag-alaman din natin na sa mga panahon na ito ay meron na palang mahigit na 300 plus na Pogo Hub sa Pilipinas. Oh my God! Kaya gumawa na ng aksyon sila si Franz Castro, naghain na ng resolusyon na tuluyan ng tanggalin ang mga Pogo Hub sa Pilipinas. Dapat talaga na ang mga Pogo sa Pilipinas palayasin na. Nakakahiya sa ating bansa na pinamumugaran ng illegal gambling na operasyon. Humanga naman ang mga netizens sa spokesperson ng PAOK na si Dr. Winston Casio at sa lahat ng mga miyembro ng PAOK TF. I am very impressed with Sir Winston Casio because he's working very hard to capture those criminals involved in the Pogo syndicates. Salute sir to you and all of your team in PAOK. Thank you for perseverance to stop these criminals for destroying our country and our people. Kailangan ang full support sa mga Pilipino ukol sa PAOK sa kanilang mga campaign sa ibulgar ma-raid mga Pogos. More power to you sir Winston Casio. Please do what is right to the betterment to the whole Philippine government. The Philippine public wants true justice. Sana po alisin na ang betting machine na lalong nagpapahirap mga politiko din ang protektor. I like this guy. Mukhang legit siyang government official. Walang ere at tama lang ang galawan niya. Salute to the effort of PAOK headed by Sir Winston Casio and all its members, SPG, PNP, DOJ, and all members of the operation, other members performing this mission. Be blessed and be safe. Dapat imbestigahan nyo din sabong pinagkakakitaan ng mga politiko, naglagay ng betting machine sa sabungan mismo. Walang batas na ganon, talamak sa Luzon yung PAOK, kilos na. Kaya ito ang mga naging komento ng mga netizen. Yung mayor ng Porac, Pampanga, imposibleng walang koneksyon at alam balita namin kay Senador Lito Lapid ang lupa, pero syempre di aamin si Lito Lapid. Malaki ang tsansa nakasapi ang mayor at LGU ng Porac at provincial government. Mayor ng Porac, Tudo Tangge, para tuloy ang lagay sa kanya. Makikita kung totoo sa huli. Truth will set him free from liability. Good luck, Mayor. Mayor Capil, laki po niyang construction. Sobrang laki. How many years na iyang mga buildings din nyo nakikita? Lahat ng mambabatas na dawit dyan sa usapin ng Pogo ay next election dapat wag na silang iboto pa at walang malasakit sa bansa natin. Karamihan ng mga politiko ay nasisilaw sa salapi at nagpapalagay sa mga sindikato. Kung nagawa ni Mayor Vico na walang Pogo sa Pasig, bakit di magawa sa ibang bayan? Sabi pa siya sa PAOK TF, ayon kay Winston John Casio na spokesman ng PAOK TF na pinangunguluhan ni dating General Gilbert Cruz, na tinawagan daw sila ng korte na binabawi muna yung search warrant na binigay sa kanila. At tatawagin sila at magkakaroon daw muna ng hearing o pagdidinig patungkol sa search warrant. Pangatlo, hindi na daw nila natanggap na magkaroon ng hearing. Kaya ang ginawa nila ni Mr. Casio ay pinalo up nila at nalaman na lamang nila kamukat-mukat, wala nang hearing-hearing na nangyayari at dinismiss, binasura na ng tuluyan ng Branch 14 ng Malolos RTC ang nasabing search warrant na nauna na nitong inaprubahan. Ang katwiran daw ay wala siyang jurisdiction
So kung wala siyang jurisdiction, ay hindi doon siya pwede mag-issue. So ngayon, ang ginawa niya ng mga PAOK na operatiba sa pamumuno ni General Gilbert Cruz ay nag-apply sila sa Branch 45 ng Pampanga Regional Trial Court. At sa kagandahang palad ay nakatanggap sila ng search warrant at inaprubahan din ng judge ng Pampanga RTC Branch 45. Malamang dyan yan sa San Fernando. So anyway, that tells the story kung gaano katindi itong pugo na ito na pati hudikatura ay nagkakaundogaga. Pero bago ako pupunta sa topic natin ngayon, nais ko lang sabihin sa maigsing paraan na yung ginawa ng judge sa pagbabawi ng search warrant ay hindi lang lamang illegal kundi kabastusan at walang bisa sa batas ang kanyang pagbawi. Bakit po walang bisa? Sapagkat po kapag ang isang judge ay nagdesisyon na sa isang kaso, hindi niya na pwedeng bawiin yan kung walang nagsasampa ng motion for reconsideration. Sa kaso ba ng search warrant na binigay para sa paglulusob dyan sa Pugo, dyan sa Purak, Pampanga, meron bang nagsampa ng motion for reconsideration? At ang tanging pwede lamang magsampa ng motion for reconsideration judge ay walang iba kundi ang mga taga-Pugo na apektado. Pero the fact na iniisip natin ang lahat po ng search warrant ay sikreto, confidential. So ibig sabihin, dapat lamang na hindi malalaman ng mga subject matters o mga taong hahalugugin ang kanilang lugar kung nagpalabas ang korte ng search warrant. At bakit naman kusang loob na tumawag ang korte ng Branch 14 Malolos doon sa PAOK-TIIF at binabawi nila yung search warrant? Una, balikan ko, bawal yan judge, hindi yan pwede judge. Matatanggal ka sa pagiging judge dyan. Ang iyong swerte na lamang dyan ay kung mapatunayan mo pag-investigasyon ng Supreme Court na ikaw ay pagkakamali na hindi sinasadya. Kumbaga ang nangyari dyan ay reckless imprudence lamang o negligence lamang. Pero ito ay sinasadya, klarong-klaro sinasadya mo judge. Babaeng judge ka pa naman. Bakit mo ginawa ganun? Nakakahiya ka. So, kung nagkamali ka man sa pagdesisyon mo sa pagbibigay ng search warrant, tapos na ang trabaho mo at naibigay mo na ang search warrant, hindi mo na pwedeng babawiin. Kagaya rin po yan sa desisyon sa kaso na kinukonvict ang isang tao, nagpalabas ka na ng desisyon, binasahan ng lahat-lahat ang akusado na ikaw ay hinahatulan na makulong na habang buhay sa pagkasala sa tinatawag na pag-iingat o pagbebenta ng droga. Ganon yun yan. Ibig sabihin ba, matapos sentensyahan ng korte ang isang akusado, pwede pa bang bawiin ng judge ang desisyon? Sagot, mali. Hindi pwede kahit mali pa yung desisyon, bawal ang pag-withdraw, pagbawi ng judge. Yan judge ang tandaan mo. Pwede mo yang babawiin sa isang kondisyon. Kung yung apektado ay magsasampa ng motion for reconsideration at sasabihin sa iyo, judge, mali naman ni judge, mukhang mali naman ito. Saka ka lamang magkakaroon ng kapangyarihan, judge, na babaguhin mo. Ang tanong, meron ba nagsampa ng motion for reconsideration sa search warrant na ibinigay mo sa PAOK-TIIF para i-raid yung Purak na Pugo? Sagot, wala. Kusang loob mo na binawi. Kaya ikaw, judge, ay matatanggal sa pagiging judge at dapat tanggalin ka pa bilang isang abogada. Ha? Hindi pwede yan na yung ginagawa mo ay karumal-dumal, immoral na kasalanan, judge. Akala mo ganun lang kasimple? Sigurado kami po na mayroong pera na lumaro dyan kaya nagbago ang isip mo, judge. Judge, there is another way na pwedeng babaguhin ng judge ang isang desisyon. Kagaya nito sa search warrant, desisyon yan sa kaso na search warrant. Ang desisyon ay pwedeng babaguhin ng isang judge kung ito'y tinatawag na order non true prompt. Ibig sabihin nun ay kung i-correct mo lamang ang spelling, ang clerical error, o ang pangalan ng tao na nagkamali ka lang na inosente. Kung sino ang tao na apektado.
hanggang diyan lamang ang kapangyarihan ng judge. Ngayon, ayon kay John Casio o kay Winston John Casio na spokesman ng PAOK TIF, sinabihan niyo daw siya na ang dahilan ng pagbawi ay hindi mo na ilatag ng particular o specifically kung ano ang lugar at ano ang nahahalughugin doon sa Purak Pogo at kung anong mga bagay o tao ang kukunin. Yan ang sinabi mo ng dahilan. Ano ka ba naman, Judge? Are you trying to tell the world that there is such thing as a judge in the Philippines who does not even know what is her or his job? It is your job to determine at pan-application kung talaga bang may particular na lugar o tao na tinutukoy sa ina-apply ng mga pulis, mga NBI, mga PDEA agents. Trabaho mo yan, Judge. At oras na nagpalabas ka ng utos na hindi mo nilagayan, hindi mo na pwede mabago yan, Judge. Tandaan mo, lahat ng judge na nakikinig sa akin ngayon, alam nyo yan, kahit na nagkamali kayo, wala na kayo magagawa. Nagkamali kayo eh. Hindi mo na pwede bawiin ang pagkakamali. Kung pagkakamali, the only remedy sa mga apektado ay magsasampa sila kung malalaman nila na mayroon palang search warrant na ganon. The only remedy sa aking practice bilang karanasan ko sa buhay ay to file a motion to quash the search warrant. Saan mo isasampa ang search warrant na kwasal? Pwede mo isampa sa korte na nagpalabas ng search warrant o sa korte na kung saan na isampa ang kaso na nagbunga mula sa pagpapatupad ng search warrant. Dahil sa pagpatupad ng search warrant, maaring nakakuha kayo ng ebidensya, maaring nakahuli kayo ng tao, kaya doon niyo isasampa sa ibang korte kung saan kasi nangyari, doon korte mo isasampa. Kaya mamimili po ang akusado. Pero kailan ba ang pinakamaagang pwedeng malaman ng akusado na subject matter ng search warrant na may mali pala sa search warrant? The only time, the fastest time na malalaman ng akusado ay pagkatapos upon the time na isisilbi sa kanya at ipapatupad laban sa kanya ang search warrant. So that's the only time na mababasa niya at ng abogado niya. Kasi kung ordinaryong tao ang magbabasa ng search warrant, hindi niya malalaman ang depekto. Pero pag abogado ang babasa, sigurado kasi meron kaming checklist sa aming isipan kung ano ang dapat na search warrant at anong hindi dapat. Kaya ang sa ginawang yan, ikaw judge, ikaw at ikaw dapat tanggalin ka na dyan sa Malolos RTC. You are a disgrace to the Philippine justice system. Kaya nga, dapat titingnan ng anggulo ng Supreme Court yung katotohanan na sinadya mo yung pagbawi ng search warrant. Pagkatapos mo binawi, ibabasura mo search warrant. Hindi mo malamang binigyan ng pagkakataon na may papatunayan nitong mga taga-PAOK TIF at sinasabi mong dahilan ngayon ay wala ka palang kapangyarihan o lack of jurisdiction ka pala doon sa search warrant. In the first place, kung talagang lack of jurisdiction ka, bakit in the first place tinanggap mo? Sige nga, anong rason mo? Ano ibig mo sabihin nung unang pagtanggap mo, hindi mo nalaman? Ngayon mo lang nalaman? Eh di bobo ka na, judge. You're incompetent as a judge. Naku, bahala na kung ano, kakasuhan mo ako kung gusto mo kasuhan. Anong kasong gusto mo ikaso sa malaban sa akin, judge? I will fight you to the hell kung gusto mo. Ngayon, ganito naman. Nung iba niyan, ibig sabihin, sa judiciary mismo, may protection na nangyayari. Pagkatapos, na-discuss na natin, na-discover ko na isa sa may-ari sa mga lote na kung saan itinayo ang 10 hektarya na pogo ay si Lito Lapid. Binigyan siya ng parte ng lupa, ng may-ari ng lupa na nakabili para sa pogo hub na yan. Kasama din yan si Jing Kapil o kapal mukha na mayor ng Purak, Pampanga. Si Jing Kapil ay dyan na po nakatira sa loob ng Purak, Pampanga, sa loob ng Pogo. Kasi meron diyang Park Hotel. Ang Park Hotel na yan ay didiscuss natin later on kasi wala tayong oras na kung paano inagaw sa totoong may-ari ang Park Hotel. Okay? So ngayon, ito naman si Gloria Macapagal Arroyo at saka si Dennis Pineda na gobernador ng Pampanga. Walang ibang ginagawa ito kundi magbigay ng proteksyon sa lahat ng mafia dyan sa loob ng Pampanga. Sakop pati hanggat sa Angeles City, sakop hanggang sa San Fernando City, Mabalacat City, lahat ng mga city sa loob ng Pampanga.
Kaya ang kanilang kinikita diyan ay malaking-malaki. Kaya nga ayaw ni Gloria na manahimik kahit na naging presidente na siya. Ayaw niya na manahimik na lang siya para naman lilimasin na lamang niya ang kanyang pera na nakulimbat mula nung siya naging Pangulo. Di ba? Kaysa bakit niya? Kasi naghahangad pa na makakakuha ng marami. So kaya gusto niya maging congresswoman pa rin kasi marami nga dyan pagkakitaan maliban sa sugal ni Bong Pineda na tatay ni Dennis Pineda. Kasi si Bong Pineda maliban sa wedding, meron pa siya ngayon tinatawag na illegal na isabong. Laki ng kinikita. Siya ang isa sa pinakamalaki na kakompetisyon ni Atong Ang sa illegal na isabong. Ang isabong naman ay sasabong ka sa online. Ngayon, pag matalo ka, ay magbabayad ka through GCash. Kung manalo ka, kakatanggap ka ng bayad mula through GCash o Paymaya o kung ano man ibang mga pay app na ginagamit. So sa ngayon, ang illegal na ang isabong pero mayroon pa rin nakakalusot at nagpapatakbo pa rin yung si Bong Pineda na tatay ni Dennis Pineda. So yan po ang problema. Ang bayan po ng Pampanga ay halimbawa lamang ng mga korupsyon. Kasi meron ding pangyayari na sobra pa nga sa ibang probinsya. Sa Tarlac, meron din. Sa ibang lalawigan, meron din. Sa Nueva Ecija, meron din. Diyan sa Ilocos Norte, mismo sa lalawigan ni Bongbong Marcos, meron din. Sa Ilocos Sur, meron din. Kahit nandyan na, kahit ganun katibay si Chavit Singson, kahit anak niya ata ang gobernador dyan, meron din nakakalusot yan. Pero pinapalusot yan ang alam ko. Kasi siyempre kailangan din nila ng boto. Ang mga taong ito kahit illegal man may bitbit na boto. So kaya binibigyan nila ng proteksyon. So kung talagang ayaw ni Gloria at ayaw ni Dennis Pineda na mga illegal yan at bakit nagpapatuloy? Ngayon, ano ba ang ating katwiran? Ano ang ating halimbawa na ang illegal, ang pugo dyan ay illegal? Yung mga huli pa lang ng pagpasok ng PAOK-TIIF kasi wala silang search warrant, pinasok pa rin nila kasi may sumisigaw na humihingi ng tulong. The fact na may humingi ng tulong na natagpuan nila sa loob ay nakabilanggo. So iyan po, nakabilanggo ilang araw na hindi nakakain. At bakit nangyayari yan? Ibig sabihin may illegal talaga sa Pogo. At nagkukonfirma sa isang interpreter, sinabi ng interpreter na kinikwentuhan ng taong Chinese na niligtas ay nag-resign daw siya, ayaw niya na magtatrabaho doon, pilit siyang pinapatrabaho at pilit siyang binubugbog dyan sa loob. Ngayon, ipapakita natin itong rescued ang kanyang kwento ng buhay ay siya nanggaling sa Metro Manila na Pugo. So, nanggaling. Ang isa pang pangyayari na maaari nating titingnan ay nagkaroon pa ng leak. So, sino ba nag-leak? Mga tao ni Gloria, tao ni Dennis Pineda. Kaya 157 na foreigners lamang ang nakuha ng mga PAOK-TIIF nang lumusob sila. So, ngayon, because of that reality, we now have that problem na kung paano ito susulbahin, paano ipatigil, paano yung investigasyon nito. So ito may papakita ko sa inyo na talagang pruweba na talagang illegal yung ginagawa ng Pugo na yan sa Purak. Ito, ipapakita ko sa inyo yung natagpuan 2 katawan ng lalaki sa Purak, Pampanga. Ayan. Balita ito ng GMA7 na nilabas noong November 15, 20. Kasama ng pagprotekta dyan si Lito Lapid. Kasama dyan yung mayor na si Jing Kapil or Kapal ang mukha. So sabihin lang natin, basahin ko sandali ang balita sa English. The identities of 2 female bodies found by the Pampanga police over the weekend in separate areas in the province remain unidentified. In a report to PRO3 Director Brigadier General Cesar Pasiwen, Pampanga police officer in charge, Colonel Libby Hope Basilio, said the body of the first female victim was found by a backhoe on a grassy area in Barangay Manuali, Purak, Pampanga. The backhoe operator told police he was looking for some ampalaya leaves when he saw the body of a woman wearing a black t-shirt and black shorts. Meanwhile, in Mexico
town, another woman's body was found lying on a grassy portion along Quezon Road. Barangay